Isama po natin sa ating mga panalangin ang kagalingan ni Rufino Alejandro Jr., Celso Haley at Loreto at lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Ang birhen po ng kapayapaan ng mabuting paglalakbay ng mundo ay labis na nagagalak sa inyong pagdalo sa ating banal na misa. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo ng Advento o linggo ng Gaudete. Ang mamuno sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father James Bumangabang, OAR. Tumayo na po ang lahat. Masaya nating ipagkanda pagdating ng mga lubos na kapalitas namin. Tirin mga landas, mga linan ay tapusin sapagkat si Kristo'y darating. Sa walang pamana-una ng tao'y nalubog sa sala. Pinangako ang Birhen ay maglilihi. Ang sabon niya ay Immanuel. Masaya natin ipaghanda pagdating ng mga lubos na kapagligtas namin. Tuwirin mga landas, mga linan ay tapusin sapagkat si Kristo'y darating. Purihin ang Panginoon, nasa atin ay ihahayag ang dulot niyang kaligtasan sa sanlibutan. Masaya natin ipaghanda pagdating ng mga lubos na kapagligtas namin. Tuwirin mga landas, mga linan ay tapusin sapagkat si Kristo'y darating. Tinatawagan po ang magsisindi ng ating kandila na sila Engineer Zenon and Elizabeth Belen and family, Michael Angelo Abubo and family, at Mark J.R. and Micah Marie Marquez and family. Panginoong Hesus, sa pag-ilaw ng kandila ng kagalakan sa ikatlong linggo ng Adbyento, itinataas namin sa iyo ang mga pamilya nila Engineer Zenon and Elizabeth Belen, Michael Angelo Abubo at ang pamilya Mark J.R. and Micah Marie Marquez at pamilya. Pati na rin ang lahat ng pamilya na naririto ngayong gabi. Pagpalain mo sila at ang kanilang tahanan upang mapuspos sila ng kagalakang nagmumula sa iyo, kagalakang hindi mawawala kahit sa gitna ng pagsubok. Naway magningning sa kanilang buhay ang iyong kagalakan, kagalakang nagpapalakas ng loob, kagalakang nagbibigay pag-asa, at kagalakang nagdadala ng liwanag sa iba. Gawin mo silang halimbawa ng pusong marunong magpasalamat
at maging saksi ng tunay na kagalakan habang naghahanda sa pagdating ni Kristo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Dakilang Ama sa mga kapatid, ang ikatlong linggo ng Adbyento ay linggo ng Gaudete o pagsasaya. Ang mga pagbasa ay nag-aanyaya sa sampayanan na salubungin ang Panginoon ng buong galak. Sa Ebanghelyo, sinasabi ni Jesus sa mga sugong padala ni Juan Bautista na dumating na ang Mesiyas sapagkat ang mabuting balita ay naihatid sa dukha. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpasalamat sa iyong kaloob sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Nagdulot ng kagalingan at kagalakan ang pagdating ni Yahweh sa kanyang bayan. Ang nagdurusang bayan ng Israel ay aawit sa kaligayahan sa pagbabalik nila sa kanilang tahanang Jerusalem. Ito rin ang inaasahan nating mga Kristiyano sa muling pagdating ng Panginoong Hesus. Susunduin niya tayo at ihahatid sa walang hanggang kaharian ng Ama. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang ulindang lupaing malaon ng tigang ay muling sasaya, mananariwa at mamumulaklak ang ilang. Ang dating ilang ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Libano at mamumunga ng sagana tulad ng Carmelo at Saron. Mamamasdan ng lahat ang kalinglingan at kapangyarihan ng Panginoon.
Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ito ang sabihin sa pananghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakakita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng isa, ang pilay ay lulundag at aawit sa galak ang mga piti. Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik sa Jerusalem. Masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan. Lungkot ay dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Halina, Panginoon Diyos, upang kami ay matubos. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi ang Diyos ng hukom. May pagkaing handa sa nangagugutom. Halina, Panginoon Diyos, upang kami ay matubos. Pinalalaya niya ang mga nabihag, isasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay tinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Halina, Panginoon Diyos, upang kami ay matubos. Isinasanggalang ang mga dayuhan, sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas, pinipigil niya. Halina, Panginoon Diyos, kami ay matubos. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, O Sion. Halina, Panginoon Diyos, upang kami ay matubos. Pinapayuhan ni Santiago ang mga Kristiyano na manatiling tapat sa kanilang pananampalataya at mabuhay sa pag-ibig at kapayapaan. Sa kabila ng mga paghihirap sa buhay, tahimik ngunit mabisang kumikilos ang Panginoon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Kaya nga't magtiyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka, buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang bunga ng kanyang bukirin at ang pagpatak ng una at huling ulan. Dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Huwag kayong maghina-nakitan, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga siyang nagtiis ng kahirapan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Espiritu na may kapal nasa akin upang hakdan ang mga dukha ng aral. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Juan Bautista
na nooy nasa bilangguan ang mga ginawa ni Kristo. Kaya't nagsugo si Juan ng kanyang mga alagad at ipinatanong sa kanya, "Kayo po ba ang ipinangakong paparito at maghihintay pa kami ng iba?" Sumagot si Jesus, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. Nakakita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketong, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin." Pag-alis ng mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. "Bakit kayo lumalabas sa ilang? Ano ang ibig ninyong makita? Isa bang tambo na iniugoy ang hangin ng hangin? Ano nga ang ibig ninyong makita? Isang taong may maringal na kasuotan? Ang mga nagdaramit ng maringal ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo. At sinabi ko sa inyo, higit pa sa propeta, sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Naparito ang sugo ko na aking ipinadadalang mauuna sa iyo, ihahanda niya ang inyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nagagalak ngayon dahil lahat po tayo ay ginising ng Panginoon upang makiisa sa ating simbahan sa pagdiriwang ng third Sunday of Advent na tinawag po na Gaudete Sunday. Kung mapapansin po natin sa linggo ng Adbyento, meron pong ilang pong linggo ang Adbyento? 4. Natapos na po ang una at pangalawa. So 2 linggo ang nauna na natapos. At ang mga linggo na yon, pinaghahandaan po natin ang pagdating ng Panginoong Hesus. At sa 2 linggo, umpisa ngayong linggo at sa susunod na linggo ay ang paghahanda sa Pasko, sa pagsilang ng Panginoong Hesus. Kaya po tayo nag-ilaw ng 3 kandila ng Adbyento. Ito po ay kandila na sumasagisag ng kagalakan. Dapat tayo ay magalak dahil malapit na po ang pagdating ng Panginoon. At ang kanyang pagdating na yon ay makatotohanan. Hindi po fake news, hindi po scam, ngunit isang makatotohanan ang kanyang pagdating. Mga kapatid, ngayon po ay 3 linggo ng Adbyento. Lahat po tayo ay inaanyayahan upang tignan muli ang ating mga paghahanda para sa kapanganakan ni Kristo. Muling nagningas ang kandila ng pag-asa at kapayapaan. Bago man
sa ating paningin ang mga ilaw na ito, ngunit ang sinisimbolo ay hindi po bago sa atin. Lahat po tayo ay noong unang linggo sinasabihan na palawigin, palalinin ang ating pag-asa. Pag-asa kay Kristo na siya ang ating huling hantungan. Pag-asa na siya ay darating para sa atin. Noong ikalawang linggo, nasindihan po natin ang kandila ng kapayapaan. At sino po ba ang tunay na kapayapaan sa buhay natin kung hindi si Kristo? Napakagulo ang panahon natin ngayon. Napakagulo ang mundo. Napakagulo ang ating lipunan. Pero sinasabi sa atin ng Panginoon, narito ako ang tunay na kapayapaan. Yakapin ninyo ako. Yakapin natin ang tunay na kapayapaan at sigurado ang magulong mundo ay mag-umpisa na magkaroon ng kapayapaan. Umpisahan natin ang kapayapaan sa buhay natin, umpisahan natin ang kapayapaan sa ating tahanan bago natin hanapin ang kapayapaan sa ating lipunan. Kaya po mga kapatid, habang papalapit na po ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo, ang kandila ng ikatlong linggo ay ang kandila ng kagalakan. Ito ay paalala na malapit na ang Panginoon. Hindi siya late, hindi delayed, at sigurado pong darating. Minsan tayo ang nalilate. Nalilate magsimba, nalilate magdasal, nalilate kung ang Panginoong Hesukristo ang pinag-uusapan. Pero kung sa mga kabataan, hindi malate sa paglalaro ng mobile games. Hindi tayo malate sa pakikipagtsismisan. Hindi tayo malilate na lumabas ng bahay para makita ang ating mga kaibigan. Pero kung si Kristo, maraming beses na tayo ay late. Isipin natin, ngayong ikatlong linggo ng Gaudete, o linggo ng Gaudete, third Sunday of Advent, sabi nga po ang hamon sa atin, kahit magulo ang mundo, dapat magalak pa rin tayo. Dapat marunong pa rin tayong umiti. Kaya sa ating pagninilay sa ikatlong linggo ng Adbyento, 30 bagay ang ating bigyan ng pansin. Una po, ang tunay na kagalakan ay hindi nabibili sa Lazada, hindi nabibili sa Shopee, hindi nabibili sa TikTok at kung saan man. Mga kapatid, ang kagalakan ng Adbyento ay hindi katulad ng inaasahan natin na mangyari sa mga malls, sales. Na pagdating ng bayaran, nawawala ang saya. Pero sabi ni San Pablo, magalak kayo lagi, magalak kayo palagi sa Panginoon. Ang ibig niyang sabihin, ang tunay na kagalakan ay hindi nakadepende sa laman ng ating mga wallet, kundi sa laman ng ating mga puso. Kahit may problema sa trabaho, may problema sa pamilya, may problema sa buhay, kapag ang Diyos ang sentro, may liwanag pa rin na magningning sa atin. Ang kandila ng kagalakan na ating inilawan ngayon ay paalala na kahit hindi perfect ang ating mga buhay, perfect pa rin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tayo lang ang hindi perfect ang pagmamahal, pag-ibig sa Diyos. Pero ang pag-ibig ng Diyos sa atin
ay perfect. Pangalawa po, ang pagbabalik loob ay hindi general cleaning katulad ng paglilinis natin sa bahay. Adbyento na ngayon, marami sa atin marahil ang naglilinis, naghahanda para sa ating mga bisita. Nililinisan natin ating mga bahay at tahanan. Pero, minsan malinis ang ating bahay o kaya ibang parte ng ating bahay, pero hindi natin nakikita at nararamdaman, nakakalimutan natin na ang mga puso pala natin ay magulo. Ang paanyaya ng Diyos sa atin, ihanda natin ang daanan ng Panginoon. Ihanda natin ang kanyang daanan, katulad ng ginawa ni Juan Bautista. Hindi lang po ito decluttering ng ating mga cabinets, kundi decluttering ng ating puso. Kung ano ang bumabagabag sa ating puso, kung ano man ang sumira sa ating mga puso, nanakit sa ating mga puso, yon ang kinakailangan linisin. Marahil 10 years ago, 5 years ago, o kaya kahapon, marami na pong galit na naimbak sa ating puso. Bago magpasko, sana pagdating ng Pasko, malinis natin ang mga naimbak na mga galit. Sama ng loob, hindi po mawawala yan. Kaya huwag po natin paabutin sa Pasko ang sama ng loob natin kanino man. At kinakailangan po natin linisin ang mga kasalanan natin na ayaw natin pakawalan. Minsan, tayo ay nagagalak, nagiging masaya sa ating mga paulit-ulit na mga kasalanan na nagbibigay, nagdudulot ng sakit sa ating kapwa. Lalo-lalo na po yung mga mag-asawa na palaging nag-cheat. Ang mga magulang na laging iniiwan ang mga anak. Paano po natin masabi na maging masayang ating Pasko kung tayo mismo ay hindi naglilinis ng ating mga pag-ulit-ulit nating mga kasalanan? Ang pagbabalik loob ay parang pagbubukas ng pinto at pagsasabing, Lord, pasok po kayo. Kahit medyo magulo ang loob ng aking puso, pero please Lord, pasok po kayo. Pangatlo po, kapag tinanggap si Kristo sa tahanan, ano ang mararamdaman natin? May kapayapaan kahit may ingay. Ang muling pag-ilaw ng kandila ng pag-asa at kapayapaan ay paalala na kapag si Kristo ang sentro ng tahanan, una, kahit maingay ang mga bata, sigurado ang mga nanay, tatay, mga lolo at lola, mga elderly, may pasensya sa mga batang maiingay. Kahit may tampuhan, sigurado may pagpapatawad. Kahit may problema, sigurado may pag-asa. Hindi ibig sabihin mawawala ang problema, pero hindi ka nag-iisa sa iyong problema.
Hindi po mawawala ang problema, araw-araw naririyan. Pero ang gumagabay sa atin, ang Panginoon, ay araw-araw, oras-oras, ay handa siya para tayo ay yakapin. Kapag si Kristo ang tinanggap natin, ang buhay ay magiging tahanan at ang tahanan ay magiging simbahan. Mga kapatid, habang nagniningas ang kandila ng kagalakan, naway hindi lang kandila ang maliwanag, kundi ang ating mga puso. Sa Adbyentong ito, huwag nating hayaan si Jesus ay manatiling bisita lamang sa tuwing Pasko. Yung darating nakakain lang, tapos aalis na. Bagkus, gawin natin siyang Panginoon ng ating tahanan at buhay. Tanggapin natin at sana siya ay manatili sa ating buhay at tahanan. At kapag siya ang kasama natin, may kagalakan kahit may luha. May pag-asa kahit may pagsubok. At may kapayapaan kahit magulo ang mundo. Ito ang ating ipanalangin. Liwanagan tayo ng tunay na liwanag ng ating buhay, ang Panginoong Diyos na ating hinihintay. Tumayo na po, anak. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, nagawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Yesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatuwang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa naroroonan ng mga yumao, na may katong araw, mabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa ating Ama upang tulungan niya tayo sa ating pagkabalisa habang naghihintay sa ating tagapagligtas. Pagkalooban nawa niya tayo ng galak sa ating mga puso, manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming maghintay ng may galak. Ama, tulungan mo kami maghintay ng may galaw. Mahayag nawa ng iyong simbahan ng iyong pag-ibig sa aming paghihintay sa iyong anak at sa tapat na paglilingkod sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami maghintay ng may galaw. Gawayan mo ang aming mga pinunong pambansa at lokal sa kanilang paghahatid ng iyong pagmamahal at awa sa aming mga kababayan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami maghintay ng may galaw. Itinataas namin sa iyo, O Diyos, ang mga pasaning aming daladala ngayon, mga pasaning nagdudulot ng kapanglawan sa aming mga puso. Maghari pa rin nawa ang galak sa gitna ng aming mga pagdurusa. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami maghintay ng may galaw. Yakapin mo sa iyong walang hanggan at masayang piling, magpakailanman ang mga yumao naming umaasang huminlay sa piling mo. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami maghintay ng may galaw. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami maghintay ng may galaw. Pagkalooban mo kami, Ama,
ng kagalakan habang matyaga kaming naghihintay sa maluwalhating pagkakatawang tao ng iyong anak, siyang aming pag-asa at galak, si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Panginoon, aming handog, pinapayang alay ng bayan, umaasa sa pagdating mo, gayon din naming hinanda ang aming puso. Upang di mo'y malaga sa pagdating mo. Ang ulilang lupain, malaon ang bigang, ay muling masasayaw. Alay ng bayan, umaasa sa pagdating mo, gayon din naming hinahanda ang aming puso, upang dito'y manahanap sa pagdating mo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayong mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa paggaganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahahayag lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananalibkan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napapangangagin ang lupa ng kadakilaan.
Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang ngapay. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, at isa Jose na kanyang esposo, na namumuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Mamanangin, sumasalangit ka sa langit. Pangalan mo,
sala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso. Halikaya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, managalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, nanagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, nanagalis ng mga kasalanan, ipangaro mo sa akin ang Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. hirap sa bulaan lungkot, kaya sama-sama tayong manalangin dahil darating ang Pasko. Panginoon, halina, tumalita ka sa bibig ng bayan, ikaw ang pag-asa, laban ng mga mahirap. Panginoon, ibig
Kung bawat pamilya at buo, kayo'y inalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina't lumalubog sa gilid ng bayan. Ikaw ang mag-asa, gabay ng mga mahirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, halina, tumalibog sa bibig mo ang bayan. Ikaw ang mag-asa, gabay ng mga mahirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mupo muna ang lahat para sa ilang paalala. Ang buong komunidad po ng Our Lady of Peace and Good Voyage Tondo. Kaya nagpapasalamat po sa ating mga family sponsors ngayong gabi. Salamat po kina Engineer Sedon and Elizabeth Belen and family, Sir Michael Angelo Abugo and family, and Mr. Mark J.R. and Mika Marie Marquez and family. Ngayon din naman po, bukas po ng ikapito ng gabi ay mag-umpisa na po ang ating anticipated mass para sa ating simbang gabi. Bali, mag-umpisa po ng December 15 at matatapos po ito ng December 23. Paalalaman po sa ating lahat na wala po tayong 6 p.m. Mass. Bali po, bukas po ay ikapito ng gabi ang ating anticipated Mass. Para naman po sa ating misa sa madaling araw, ito po ay mag-uumpisa sa darating na Martes, December 16 at matatapos po sa December 24, 2025. Ang ating pong misa ay sa ika-4 at kalahati ng umaga. After po noon, wala na po tayong 6 a.m. masses. Muli po, 4:30 a.m. po ang ating simbang gabi para sa madaling araw. Ngayon din naman po ay wala na po tayong misa ng 6 a.m. mass po pagkatapos po naman. Para naman po sa ating raffle for a post ticket, kami po rin po ay nananawagan po sa ating mga parishioners na bumili po ng ticket po para po sa church improvement po ito. Maaari po kayong manalo ng 5,000. May dalawa po tayong winners. 10,000, dalawang winners din po. 20,000, isang winner. At ang grand prize po natin na 50,000 po. Meron pong isang nanalo. Ngayon din po, tuwing linggo po ay nagkakaroon po tayo ng mga consolation prizes po na raffle. So, mabuti po na magsimba po tayo at ang nabayanan po natin ang ating mga raffle dates po. Ayun naman po at maraming salamat. Tumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumerin. Yumuko kayo tingin ang biyaya ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos, Ama ng bugtong na anak, na naparito na noon at hinihintay natin bumalik ngayon, ay siya nawang magpapanal sa inyo pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating
at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Patatagin nawa kayo ng Diyos sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Kayo nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ni alay na banal na Eucharistia, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Masaya nating ipahanda pagdating ng mananabos tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga halinan ay tapusin sapagkat si Kristo'y darating. Sa mga pamanunang-una ng tao'y nalugmos sa sala. Bilang ako mapilin ay maglilihi, ang sangka niya ay ibagawa. Masaya natin ipaganda pagdating ng mananabos tagapagligtas natin. Luwirin mga landas, mga halinan ay tapusin sapagkat si Kristo'y darating. Purihin ang Panginoon, nasa atin ay ihahayag ang dulot niyang kaligtasan sa sanlibutan. Masaya natin ipaganda pagdating ng mananabos tagapagligtas natin. Luwirin mga landas, mga halinan ay tapusin sapagkat si Kristo'y darating.